Posibleng naudyukan daw ng online gaming app kaya't namarel ang isa sa dalang estudyanteng gunman sa Tacloban sa Leyte. Pansamantala ng binan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang naturang app sa bansa. Lumalabas naman sa investigasyon ng PNP na isang buwang pinagplanuhan ang paamaril sa loob ng paaralan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Hindi bababa sa 34 na bala ng mga baril ang nakuha sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte matapos ang pamamaril ng 2 estudyante. Ayon yan sa PNP. Bukod pa riyan, meron pang nakuhang 5 bala at kargadong magazine na hindi nagamit ng mga gunman. Base pa sa investigasyon, isang basyo lang ng bala ang nanggaling sa baril na hawak ng 15 years old na si alias Rod, habang higit 30 ay galing na sa baril na bitbit ng 14 years old na si alias Nash. Sa backtracking ng mga pulis, napag-alamang maagang pumasok ang dalawa sa eskwelahan. 9:20 a.m. nangyari ang malagim na pamamaril. Makalipas ang 2 minuto, dumating ang mga pulis. 9:30 a.m. nahuli si alias Rod at nakuha ang ginamit niyang baril. 9:35 a.m. dinala sa ospital ang mga biktimang estudyante. At 11:15 a.m. mismong ang mga concerned citizen ang nakahuli kay alias Nash. Sila ang nag-turnover sa mga pulis. Dahil sa walang habas na pamamaril, 3 estudyante ang nasawi. 20 ang sugatan, 15 sa kanila ay tinamaan ng bala. Ang iba ay dala ng takot. Pero tingin ng pulisya, walang pagsisisi ang 2 gunman. Mahirap po mag-conclude regarding their state of mind. Pero siguro lahat-lahat naman po tayo nakita natin yung pictures. I don't think that there's any remorse on their part. Pero yun nga po, hindi po natin mababasa yung kanilang kaisipan. Base sa pagsisiyasat, isang buwang pinlano ng 2 ang shooting. Bine-verify pa ng mga pulis kung totoo ba ang kumakalat online na screenshot ng chat messages ni Rod at Nash. Ang malinaw daw sa ngayon, Si alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba pa pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. kabilang sa mga inaalam ay kung may koneksyon ang logo sa suot na t-shirt ni alias Nash at ang pagkalulong umano niya sa isang bayolenteng online gaming app. Kanina nag-anunsyo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na pansamantalang ban ang naturang online gaming app. Ang isa pang tanong ngayon, saan ba galing ang mga armas ng mga minor de edad na gunman? Si alias Nash may tita na Police Staff Sergeant sa Police Regional Office Eastern Visayas. Yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin. Habang si alias Rod, posibleng nakuha raw ang baril sa kanyang lolo na dating nagtatrabaho sa security agency. Sa ngayon, tinitrace na ito ng mga otoridad. Narilib naman sa duty ang pulis na tiyahin ni alias Nash at isinailalim sa restrictive custody. Posible silang maharap sa iba't ibang administrative na kaso maging sa criminal at civil liability. Patuloy naman ang investigasyon kung paano naipasok ng mga sospek ang baril sa San Jose National High School. Pero posible raw na may pagkukulang ang seguridad ng eskwelahan. Dahil dyan, suportado ng PNP ang mga panukalang ibaba ang age ng criminal liability sa 12 years old mula sa kasalukuyang 15. Medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jazz Paredes, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.